Budget PC build, pero kaya ba nito this 2026? Okay guys, sa video na to is papakita ko sa inyo kung paano mag-build na isang budget PC build na swak sa budget natin na pwede pang gaming, pang school at pang daily use. Ibe-breakdown din natin lahat ng parts na gagamitin natin kung saan pwede tayo makatipid at kung worth it pa talaga yung build na to this 2026. Lalo na ngayon nagmamahalan yung mga PC parts, especially yung memory. So kung plano mo mag-build na isang budget PC build, huwag mo skip tong video na to para sa atin to. So, let's build this. Ang motherboard na gagamitin natin ay sa Gigabyte A520 MKB2 socket AM4. Ang supported na processor nito is a Ryzen 3000 up to 5000 series. Micro ATX form factor yung motherboard na to. A520 yung chipset niya. Meron siyang 2 RAM slot up to 64GB DDR4. Meron siyang 1 M.2 slot for SSD. Support na rin ito yung NVMe na SSD. PCIe 3.0 support. So, kung plano mo mag-build na isang budget PC build, ito yung isa sa pinaka-recommended kong motherboard. Okay guys, ang processor na gagamitin natin is a Ryzen 5 5500 GT 6 core and 12 thread. Base clock nito is a 3.6 GHz, boost up to 4 GHz with integrated Radeon graphics. Sa motherboard, meron itong kasama na IO shield and then yung SATA cable. Ang gagawin lang natin is tatanggalin natin itong bracket. Okay, so tanggalin muna natin itong mga screw para matanggal natin yung bracket. Kasi ang ilalagay natin dito is yung stock cooler. So itong mga bracket, huwag natin itatapon ha, itabi natin to kasi magagamit pa natin to. Paglagay ng processor, iangat lang natin itong lever. Makikita ninyo may arrow yan dito. Yan yung guide natin para maging tama yung paglagay natin ng processor. And so pag magbubukas kayo ng mga processor, dahan-dahan kasi baka pagbukas ninyo, tumalsik yung processor, dali tayo, sira yung processor nyo pag nabali yung mga pin. Okay, sayang, mahal pa naman ng mga processor. Dahan-dahan lang. So hawakan natin ng maigi. Oops. So ito yung pinaka-processor. So nakikita nyo ito yung may gold dyan na parang triangle. Okay, yung arrow. Lagay natin dito. Itatapat lang din natin yan. Ito yung arrow, ito yung arrow. So lalagay natin. So, kahit galawin ninyo yan, stable na yan. Okay? So hindi na siya nakaangat. So pwede na natin itong ibaba itong lever. Okay? So press lang natin yan. Okay, ito namang stock cooler naman natin ang ilalagay natin. After natin mailagay yung processor. Ito yung cooler na kasama niya, meron siyang thermal paste dito na nakalagay na. So, hindi na natin kailangan maglagay ng thermal paste dito sa mismong processor. Okay? So, kung makikita ninyo guys, itong logo ng AMD, dito nakaside yan. Itong mga screw na to, 4. So, doon dito natin itatapat yan. Okay? Doon sa pinagtanggalan natin ng bracket. Tatapat lang natin yan. So, pag natapat na natin yung mga screw, yan. So, screw lang natin. Tatlong ikot lang. Okay? 1, 2, 3. Okay, dito naman sa kabila. 1, 2, 3. Dito naman sa kabilang side. Tatlong ikot din. 1, 2, 3. Dito rin. 1, 2, 3. So, ang purpose lang ng ginawa natin is para mapantay na mailagay natin. Pwede na natin yan isagad. So, sagad na rin natin itong kabila. Para pantay sila. Okay? So, pag nag-lock na yon, yung pinaka-in-screw natin, makapit na yan. Hindi na yan matatanggal. Ito namang wire natin is ilalagay natin dito sa CPU panel. Dahil mahaba itong wire, ikot lang natin yan ng ganito. Tapos, hindi mo kayo magkakamali ng lagay niya kasi meron namang guide yan dito. Okay, ngayon naman mag-install tayo ng dalawang stick ng RAM. Tig 8GB bawat stick. I-open lang natin yung lock sa magkabilang dulo ng RAM slot. Then, i-check natin ang notch ng RAM at itapat lang sa guide ng slot. Isang direction lang yan. Ilagay lang natin ng diretso, then idiin ng pantay hanggang sa may tumunog na click. So, ibig sabihin lang doon is nag-automatic lock na yung pinaka-clip. Sa second stick naman ng RAM, same procedure lang ang gagawin natin sa paglagay.
After naman natin mailagay, i-double check naman natin if nalock ba natin or pantay ba yung pagkakalagay natin. Okay, next, so install na natin yung Edeloca 256 NVMe SSD natin. So hanapin lang yung M.2 slot, then iangat lang natin yung pin or yung screw na pang-lock sa SSD. Then ipasok na natin yung SSD na palihis, then press pababa. After ibalik na natin yung pin or yung screw para secured. So okay na, ganun lang kadali maglagay ng SSD. Ready na to sa OS installation. Guys, kung naghahanap kayo ng budget gaming case na sobrang simple lang pero maganda yung datingan, i-recommend ko itong YGT M325. Sobrang sulit nito, promise. Actually, dami ko na nabentang gantong casing dito sa shop. Naka-tempered glass na yung front and side panel nito, kaya kitang-kita yung buong setup natin. Malaki din yung space nito para sa cable management, na maganda mag-setup sa casing na to. Pagdating naman sa presyo, sulit na to para sa budget natin na pang mid-range gaming build. Next naman is ikakabit na natin yung backplate ng motherboard sa casing. Pero bago ang lahat, check muna natin kung tama yung orientation. Dapat tugma yung butas para sa HDMI, USB, LAN at yung audio port. Next naman is ipapasok na natin mula sa loob palabas ng case. Then press natin lahat ng corner hanggang mag-click. Then secure na yon. Then make sure din natin dyan nakapit lahat ng gilid at walang nakaangat para iwas grounding issue. Next step is maglalagay naman tayo ng anim na stand-off sa case. Guys, importante ito kasi dito natin ilalagay yung motherboard at para hindi siya direktang dumikit sa metal ng casing. Hanapin muna natin yung tamang butas based sa form factor ng motherboard. Then isa-isayin natin i-screw yung stand-off gamit yung kamay or yung wrench tool. Siguraduhin natin din na mahigpit pero hindi yung over-tighten, guys, ha. Kapag kumpleto na yung anim na stand-off na paglagay natin, ready na tayo para i-mount naman yung motherboard. Since naka-install na yung backplate natin sa likod, next step naman natin is ilalagay na natin yung motherboard. Dahan-dahan lang natin ibababa yung motherboard sa casing. Sisiguraduhin lang natin na naka-align yung mga ports sa IO shield. Then pantay yung butas sa standoff. Kapag naka-align na, saka natin lalagyan ng screw at ihigpitan. Huwag lang yung masyadong sobra yung higpit. Yung tamang masecure lang para hindi madamage yung motherboard natin. Power supply na gagamitin natin sa build natin na to is yung Acer AC550. 550 watts siya, 80 plus bronze rated, kaya efficient at stable ang power delivery. Full modular na rin itong power supply na, so malinis ang cable management natin ito kasi yung kailangan lang natin na cable, yun lang ikakabit natin. May 24 pin sa CPU, 4 plus 4 pin, at sa PCIe 6 plus 2 para ready sa gaming GPU setup natin. Solid na to for mid-range gaming build. Sa paglagay natin ng power supply, siguraduhin lang natin muna na tama yung orientation ng fan. Dapat nakaharap siya sa ventilation para maayos yung pinaka-airflow. Pag naka-align na sa screw hole, saka natin higpitan yung 4 na screw sa likod para secured at hindi nagagalaw yung power supply. Next step naman natin is ikakabitan natin yung 24 pin na main power cable sa motherboard. Hanapin lang natin yung 24 slot sa gilid lang ng motherboard. Tapos i-align na natin yung clip ng cable sa locking slot. Dahan-dahan lang natin na i-push hanggang marinig natin yung click. So ibig sabihin lang na nakalock na siya. Siguraduhin lang natin na maayos yung pagkakalagay natin. Dapat hindi siya maluwag para stable yung power na system natin. Okay, next naman is ikakabit naman natin yung CPU power cable sa taas lang ng motherboard. 8 pin yung ilalagay natin sa CPU socket. Sa paglagay, i-align lang natin yung clip ng cable sa lock ng socket. Tapos idin lang natin hanggang sa marinig natin yung click para siguradong nakalock. Katulad nung ginawa natin sa 24 pin, siguraduhin din natin na maayos yung pagkakalagay natin para stable din yung power ng processor natin. Okay, next naman na ikakabit natin is yung front panel connector papunta sa motherboard. Ikakabit natin isa-isa yung power switch, reset switch, SDD LED at power LED. Sa paglagay natin ng mga cable, siguraduhin lang natin na tama yung positive at yung negative, lalong-lalo na sa LED connector. Sa paglalagay natin ng front panel na cable, dahan-dahan lang kasi maliliit lang yung mga pin nito.
Quick note lang yung front panel na USB at yung audio, na-install natin ng maayos yun. Hindi ka lang nasama talaga sa video pero gumana naman yan. Guys, itong cooling na gagamitin natin sa build natin is yung YGTA RGB fan na 3-in-1 kit, 120mm. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Got gas inbound. Safe zone relocated. What's the armor? Mark remaining operators from that squad. Hunt them down. Swapping man. Atwood, requesting napalm strike. Your squad made it to the safe zone. Tagging waypoint. Marking enemy. Enemy soldier incoming. Requesting grenade out. Loading new man. Squad mate back on station. Good work. Enemies dropping into the AR. You have reinforcements inbound. Gas is close. Positioning healing pipeline. Let's get this almost a million. Keep rolling to me. Face the Retribution comes! By the campeones. Pushing up barricade We up. will claim the lead. Stay near my team has
Oh. Ay, may isang ano, may isang single lang. Single. Baba na? Baba na, men? Yung ano. Oh, shoot. Walang buhay yan, walang buhay. Rush. Gagi, tulong, men. Ay, tabi na ba? On my It's only shrinking. We're pretty close. So, Now Mas kumunat pa, maging orange na yung ano, yung mga shield. Yan na lang po. Wala yan.